Kung ano nga bang update natin hinggil dito sa Bagyong Yolanda na patuloy pong nananalasa dito sa ating bansa at inaasahan nga po natin na maglalandfall ngayong umaga. Malalaman po natin yan kasama po si Mr. Hener Kitlong na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Kitlong. Yes, Amor. Maraming salamat. Magandang umaga at mga kababayan, magandang umaga po. Mr. Kitlong, ano na po ba ang kasalukuyang update natin dito kay Bagyong Yolanda? Nakapag-landfall na po ba ito ngayon dito po sa may bahagi ng Eastern Visayas at saan-saan na po ba nakataas sa mga storm warning signals natin? At paano po kikilos itong Bagyong Yolanda sa mga susunod pang mga oras? Yes, Amor. Ngayon pong mga alas 4:40 ng umaga, nag-landfall po yung pinaka-sentro, pinakamata ng bagyong si Yolanda dito po sa may Eastern Samar. At sa ngayon po ay lalo pa ho itong lumakas from 225 na lakas na hangin. Ngayon isa na po ito, lumas na po ng 235 km bawat oras. Samantalang yung bugso ng hangin naman ay lumakas naman ng 275 km bawat oras. Patuloy pa rin po itong kumikilos kanluran, hilagang kanluran at may bilis na 39 km bawat oras. Nakataas po ang public storm signal number 4 sa probinsya po ng Masbate, kasama po ang Ticao Island. Ganon din po ang Southern Sorsogon at ang Romblon. Samantalang dito sa Kabisayan, nakataas naman po ang public storm signal number 4 sa Northern Samar, Eastern Samar, sa Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran Province, Northern Cebu, kasama po ang Cebu City, ganon din po ang Bantayan, ang Camotes Island, Northern Island, Northern Negros Occidental, Capiz, Aklan, Antique, Iloilo at Guimaras. Sa Mindanao naman nakataas ang public storm signal number 4 sa Dinagat Province. At nakataas po ang signal number 3 dito po sa Luzon, dito po sa may probinsya ng nalalabing bahagi ng Sorsogon, Borias Island, Albay, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at ang Calamian Group of Islands. Samantalang dito naman sa Kabisayan, nakataas ang signal number 3 sa nalalabing bahagi ng Negros Occidental, Negros Oriental at nalalabing bahagi ng Cebu at Bohol. Samantalang dito sa Mindanao, nakataas naman ang signal number 3 sa Surigao del Norte at sa Siargao Island. At ang signal number 2 ay nakataas naman dito sa Luzon, dito po sa Catanduanes, Camarines Sur, Southern Quezon, Laguna, Batangas, Rizal, Metro Manila, Cavite, Bataan, Lubang Island, Northern Palawan kasama po ang Puerto Princesa. At samantalang sa Kabisayan, nakataas naman ang signal number 2 dito po sa Siquijor. Samantalang sa Mindanao naman, nakataas ang signal number 2 sa probinsya ng Camiguin, Surigao del Sur at ang Agusan del Norte. At ang signal number 1 nakataas po dito sa Luzon, dito po sa Camarines Norte, nalalabing bahagi ng Quezon, kasama po ang Pulilio Island, Bulacan, Pampanga at Zambales. Samantalang dito sa Mindanao, meron pong signal number 1 ang probinsya po ng Misamis Oriental at ang Agusan del Sur. Mr. Kitlong, ano naman pong inaasahan lagi ng panahon sa buong bansa ngayong Biyernes na ito? At syempre, ito na rin pong include na rin po natin yung gale warning saan-saan po ba mapanganib pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda. Opo, sa lahat po nabanggit ko kanina na may public warning signals, yung mga lugar na wala pong public warning signals ngayong araw po ay magiging maulap po ang kalangitan at asahan po natin ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat. Samantalang yun po sa gale warning, ito may kataasan po yung pag-alon ng karagatan, lalo na po sa Northern Luzon, yung mga baybaying dagat ng Northern Luzon, ganun din po sa silangang bahagi ng gitnang Luzon. Mapanganib po ang mga karagatan na yan, lalo na sa mga maliliit na sakyang pandagat. Mr. Kitlong, inaasahan po ba natin na dito po sa Metro Manila ay posible pa nating maitaas pa sa mas mataas na storm warning signal itong area natin? Ano bang inaasahan natin na mararamdaman nating panahon sa mga susunod na mga oras? Ito pong bagyong si Yolanda ay kalalandfall lamang po dito po sa Eastern Samar at mararamdaman po talaga natin yung epekto nito mamaya pong hapon. Kaya titignan po natin kung pagtama po nito sa ibang kalupaan dito po sa Kabisayan, nagbago po yung kanyang kinikilos. Makikita po natin, tignan po natin kung baka sakali pong lumapit o kaya dito po sa may northern part ng Mindoro maglalabas, may pasabalidad po na magdagdag po tayo ng public warning signals dito po sa Metro Manila.
Okay, so iba yung paghahanda pa rin po ang dapat nating gawin kahit po hindi tayo taga Metro Manila at sa ibang area po tayo nakatira, ay tayo po ay maging updated pa rin sa mga pagbabago dito kay Bagyong Yolanda. Mr. Kitlong, kailan naman po ba tayo makakaasa ng unti-unting paganda o improvement sa ating panahon? Ano po ba magiging lagay ng ating panahon sa weekend? Magkakaroon po ba tayo ng paganda dito sa ating weather, lalong-lalo na po dito sa mga inaasahan nating maapektuhan talaga ng bagyong ito? Opo, gaya po ng nasabi natin kagabi, ang bagyo pong si Yolanda ay maglalandfall ngayong alas 5 ng umaga dito po sa Eastern Samar. Ito po ay inaasahan na lalabas ng landmass ng kalupaan dito po ng Mindoro mamaya po yung mga alas 8 ng gabi. At pagdating naman po ng mga pagdating naman po ng Sabado, mga bago magtanghali, ay makakalabas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Kaya maasahan po natin paglabas po nito ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado po yan, ay unti-unti na pong gaganda ang ating panahon. Ayun po, ulitin ko lamang po, inaasahan po natin na maaaring makalabas na ng ating Philippine Air Responsibility ang bagyong Yolanda. Yan po ay maaaring bukas, araw po yan ng Sabado at maaari na rin po nating maramdaman ang kaunting improvement din sa ating panahon paglabas ng bagyo. Kaya ipagdasal po natin na sana po ay sa paglabas itong bagyong Yolanda ay maging ligtas po tayong lahat. Mr. Kitlong, eto naman ayon po sa ilang mga articles sa internet tulad po ng websites ng Washington Post, Before It's News, and BC at BBC News, binabanggit po na ang bagyong Haiyan, yung pong international name, at dito naman sa Pilipinas, sinatawag natin na Yolanda, ang pinakamalakas sa bagyo sa buong mundo ngayong taong 2013. Totoo po ba ito? At ano po ba yung mga factors na nakita para masabi na ito nga po yung talagang pinakamalakas sa bagyo sa buong mundo para sa taong ito? Well, tama yun, Amor. Si Typhoon Yolanda ang isa po sa pinakamalakas na bagyo ngayong taon. Sa ngayon po, lalo pang lumakas, naging 235 km bawat oras. At wala naman po tayong nakitang bagyo sa iba't ibang panig ng mundo na kasing lakas nito. Kumbaga, isa na po ito sa napakalakas na bagyo ngayong 2013. Mr. Kitlong, ngayon po ay naririnig na rin po natin ang paggamit ng term na super typhoon para po sa kategorya ng bagyong Yolanda. Kailan lang po ba natin itinuturing na super typhoon ng isang bagyo? At sa ating kasaysayan po sa Pilipinas, ito po bang unang pagkakataon na may ganito kalakas sa bagyong pumasok sa ating bansa? Ano pa po ba ang mga bagyo na ito at kailan po ba ito naitala? Ang super typhoon po sa ibang bansa gaya po ng GTWC kung saan gumagamit po ng 1-minute average, sa kanila po ay 215 kph po. Sa kanila isa na po itong super typhoon. Samantalang dito naman po sa ating bansa, wala po tayong super typhoon. Kung hindi ang ginagawa po natin, pag lumagpas na po ng 185 kph yung pinakasentro, nagdadagdag po tayo ng signal number 4. Yun po yung basihan natin na ang bagyo po ay napakalakas na po yan. Samantala dito po makikita po natin dito yung tropical depression po yan kung saan ang lakas na hangin ay nasa 45 hanggang 63 kph. Samantalang ang tropical storm naman ay nasa 64 to 118 kph at ang typhoon ay nasa 118 pataas na po yan. At pag umabot na po ng 215 kung saan ito yung tinatawag ng ibang Met Agency o ibang kaya po ng GTWC kung saan isa na pong super typhoon. Sa kanila po isa na po itong Category 5, kumbaga napakalakas na po ang bagyong yan. Mr. Kitlong, yung po nga mga bagyo na nararamdaman natin itong mga nakalipas na taon, ito po ba ay mga ganito rin kalakas o mas higit pa po dito sa lakas ng bagyong Yolanda? Meron po ba tayong records tungkol dito? Well, sa kasaysayan po ng ating bansa, mayroon na pong bagyo na halos kasing lakas o lumagpas po ng super typhoon. Unang-una po yan, si Trining, noong October 24 to 31, 1991, umabot po siya ng 250 km bawat oras. Sa ngayon po, si Trining na po ang pinakamalakas sa kasaysayan ng ating bansa. Samantalang noong October 11 naman to October 16, 1998, ang bagyo naman pong si Ilyang, kung saan 240 po kph yung pong kanyang maximum winds. At noong October 15 naman hanggang October 21, 2010, ang bagyo naman pong si Juan, kung saan ito ay may lakas na hangin na umaabot ng 225 kph. At noong October 30 hanggang November 21, 1995, meron naman pong bagyong si Rusing, kung saan ito ay umabot ng 220 kph. At noong September 16 to September 24, 2013, ay ang bagyo naman pong si Odette,
kung saan 215 kph. Ang lahat ng bagyo pong ito ay tinuturing na isang super typhoon. Okay, napakasiksik po sa impormasyon itong naibahagi ni Mr. Kitlong at panghuling katanungan na lamang po, simula po noong Oktubre, noong sunod-sunod na po na nasa typhoon category ang mga bagyong pumapasok dito sa ating farm. Maliban na lang po kay bagyong Wilma na naging tropical depression lamang. Yan po ay ang bagyong Ramil, Santi, Tino, Orduha, Vinta at ngayon naman po ang bagyong Yolanda. Lahat po ito ay nasa kategorya ng typhoon. Ibig sabihin po lately po ay talagang malalakas po talaga yung mga bagyo na naranasan natin dito sa ating bansa. So ano po ba ang dahilan? Bakit kapag po ganitong burn months ay malakas po ang mga bagyo na pumapasok at nananalasa po dito sa ating Philippine Area of Responsibility? Yes, tama ka, Amor. Pagdating po talaga ng Burmans, talaga pong malalakas po ang bagyong pumapasok sa ating bansa. Unang-una po, malapit na po sa equator yung bagyo na pumapasok. Kasi po sa equator, mainit po ang temperatura doon, mainit po ang karagatan. Yun po ang hinahanap ng bagyo. Mas mainit ang dagat, mas mabilis mag-intensify ang bagyo, lalo po itong lalakas. Unang-una, ang bagyo po o ang anumang low pressure area, sumusunod po yan sa Intertropical Convergence Zone. Kung saan sa ngayon po ay narito na po sa may equator, papunta na po siya papunta na po ito ng Australia. Ganun din po, doon po nabubuo yung mga low pressure, yung mga bagyo. Pag mainit ang temperatura, gaya ng sabi ko kanina, mainit ang dagat, mas mabilis pong lumakas ang bagyo. Okay, maraming salamat po Mr. Hener Kitlong sa binahaging impormasyon at dagdag kaalaman para sa ating mga manonood. Meron na lang po ba kayong mga reminders o payo at paalala para sa ating mga kababayan ngayon nga po na unti-unti na po talagang nagpaparamdam ang epekto ng bagyong Yolanda? Yes, maraming salamat, Amor. Unang-una po, naglandfall na po ang bagyong si Yolanda dito po sa may Eastern Quezon. Sa may Eastern Samar, sa may Giwan po yan. At tatahakin po nito ang probinsya ng Biliran, Northern Tip of Cebu, Iloilo, Capiz, Aklan, Romblon, Semirara Island, southern part ng Mindoro. Ito po yung mga lugar kung saan dadaan po ang pinakasentro ng bagyo. Kaya asahan po natin, higit pa ho sa 185 kph ang maaari nilang maranasan. Kaya iba yung pag-iingat po ang ating gawin at ihanda po na natin lahat yung kailangan natin, yung mga flashlight natin, mga cellphone para matawagan po tayo. At dito naman po kung saan wala naman po masyadong public warning signals, mga kababayan, tulungan po natin, magdasal po tayo para hindi naman po ganun katindi ang epekto ng bagyong si Yolanda. Ayan nga po, natunghayan po natin si Mr. Hener Kitlong na weather forecaster ng Pag-asa.